Alright guys, sa mapagparang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video. Dito kay attorney, nakakabahala ang pangyayari ngayon sa SMNI. Nagpabahala si Harry Roque kaugnay sa resolution na inihain sa Kamara laban sa sa isang Media Network International o SMNI. At panoorin po natin ang buong detalye kay dating Senator Harry Roque. Ang nangyayari po ngayon sa SMNI, yan po'y nakakabahala. Dahil sa tingin ko po, talagang merong tangka na supilin ang malayang pamamahayag at pananalita ng SMNI. Ito ang naging reaksyon ng dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque kasunod ng pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa Sunshine Media Network International nitong Huwebes. Matatanda ang ipinatawag sa Kamara ang SMNI matapos magpahayag ang isa sa mga program anchor nito na umabot na umano sa 1.8 billion ang travel expenses ng Office of the Speaker. Sa pagdinig ay nilinaw ng host nito na si Jeffrey K. Eric Celis na ang nasabing pahayag ay tanong lamang at hindi akusasyon. Ani ka Eric na ang nakuha niyang tanong ay galing umano sa kanyang mapagkakatiwalaang source at mula sa isang unlisted number kaya naibato niya ito sa ere habang live broadcast. Samantala, naihayag din sa nasabing pagdinig na batay sa record ng House, ang travel expense ng Office of the Speaker ay nasa higit 4 million pesos. Samantalang 39 million pesos naman ang kabuuang travel expense ng Kamara. Kaugnay nito ay binigyan diin ni Roque ang kahalagahan ng demokrasya at nanawagan na respetuhin ang tanong ng taong bayan. Martial law na ba ngayon sa Pilipinas na bawal na magtanong? Nung panahon talaga ng diktadurya hinayaan naman ang mga pagtatanong. Wala namang ganito na talagang ginigisa at sinasabi, ang prangkisa mo po pwedeng mawala. Panahon na po ng martial law yun. Bakit? Mas matindi na ba ngayon? Sabihin nyo sa akin, talaga bang bumalik na tayo sa martial law at sinasabi nyo mas matindi ba ngayon ng martial law na hindi po pwedeng magtanong? Sino kayo para hindi kayo pwedeng tanungin? Sa demokrasya po, ang kapangyarihan ng gagaling sa taong bayan. Respetuhin niyo po ang mga tanong ng taong bayan, lalong-lalo na kung ang tanong ay tungkol sa kaban ng taong bayan. Binigyang diin din ni Roque na ang papel ng media ay magmasid at magbantay para sa taong bayan. Kung hindi po totoo, sabihin hindi totoo. Bakit kayo natatakot sa SMNI? Napakaliit naming broadcast outfit. Napakalaki ng inyong House Media Bureau. Napakalawak ng inyong network sa media, magpakatotoo na tayo. Hindi po papel ng media na purihin ang gobyerno. Ang papel po ng media, magmasid, magbantay para sa taong bayan. Kaya nga po ang tawag dyan, Fourth Estate. Ayon pa kay Attorney Roque, unconstitutional ito kung ang intensyon ng Kamara ay takutin at supilin ang SMNI. Hindi po pwede na gawing ang isang congressional hearing na pamamaraan para magkaroon ng chilling effect on the exercise of freedom of expression. Ano po ang intensyon ng legislative inquiry? Dahil kung yan po ay takutin at supilin ng SMNI, that is patently unconstitutional. Samantala, Alright, napakinggan po natin itong dating spokesman Harry Roque sa kanyang nakakabahalang nangyayari ngayon dito sa SMNI. At no other further ado, see you again the next one and peace out.